Good evening po sa lahat. Brother Ramil, ikaw na mag-opening prayer. Sige po, Doc. Sige, start tayo. Okay. Start. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Brother Ramil, sa opening prayer. Welcome po, Doc. At sa mga andito ngayon sa Zoom, Brother Ibim, Gao Ibim, andito. Brother Cuniberto, Sister Marvic, Brother Michael Montalban, Brother Bon, Brother Alexander, Baby Susa, and sino pa? Yan. Kevin, at saka Brother Ramel. Okay. Good evening sa inyong lahat. Dito ngayon sa Zoom at sa mga nanonood ngayon sa Facebook at later pag-download na sa YouTube. Welcome sa ating weekly lecture. Catechism, Catholic Catechism, no? Knowing our faith, faith-seeking understanding. Ang topic natin for this evening is taken from the writing of Father George Kelly. Ang title, You Are Your Child's Best Teacher. May nihil obstat ito, John A. Goodwin, and ang imprimatur ay si Archbishop Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York. Sinulat ito nasa mga 1950s. No? So may imprimatur at saka nihil obstat from Father George Kelly. Okay. So tayong mga magulang, ang pinaka-importanteng guro sa ating anak. So hindi natin mabibigay ang responsibilidad at ipasa ang responsibilidad natin sa eskwelahan o sa mga katikista. Dapat tayo ang pinakaudang katikista. No? Even before dumating sa mga katikista ang ating mga anak, naturuan na natin. Yeah? We are the most important. So maliban pa sa mga katikism, sa mga ugali, no? Makukuha nila sa atin. So, ang ating pagtuturo sa ating anak ay isang responsibilidad na binigay sa atin ng ating Panginoon. Ito ay mabigat na responsibilidad na binigay sa atin. Isa sa mga responsibilidad ng pagiging ama't ina. So, sisingilin tayo ng Diyos sa hukom. Dahil kailangan nating ihahatid ang ating anak sa kaligtasan. No? Pero kung sa ating buong lakas, ginawa natin ang lahat nating makakaya at tumaliwas pa rin ang ating anak, hindi na tayo responsable dyan. No? Of course, labas na tayo sa responsibilidad kung ginawa natin ang lahat. Pero kung hindi natin ginawa, ay sisingilin tayo ng Diyos. Okay? So it is a God-given responsibility. So kahit atin pang itakwil itong responsibilidad na ito, pabayaan natin, piliin man natin, no? Sa gusto man natin sa hindi, ito ay mag-iiwan ng mark, no? Mag-iimprinta ito sa ugali ng ating mga anak. Kung ano man ang ating mga pinanggagawa sa buhay sa ating pamilya, no? It will leave an imprint na magiging ugali nila. Okay.
So for example, kung ang isang bata napansin niya, iniwan siya ng tatay niya, no? Nung maliit pa siya. Ang mensahe na binibigay mo sa bata na makukuha niya sa paglaki niya ng pagiging magulang ay hindi ganoon kaimportante. At ang responsibilidad ng isang ama ay napakabigat na hindi kaya ng karamihan, na hindi kailangang panindigan dahil ito ay sobrang bigat. Ha? Kaya hindi mo man tinuro, pero yun ang ipinakita mo sa kanya. Example, ang isang magulang, for example, meron kayong tindahan, tapos nagtitinda ka ng hindi magandang quality, no? Tapos sinasabi mo good quality pero poor quality at alam ng anak mo, hindi mo man tinuturo sa anak mo na mandaya, hindi mo naman sinasabi sa kanya na magiging dishonest, pero ang action mo ay nagpapakita na hindi importante ang honesty. No? Hindi importante ang honesty kung ito ay ginagawa mo. Example, isang ina na hindi niya binabantayan ang kanyang bibig, naririnig ng kanyang anak, ang mga salita niya ay mga malalaswa at hindi nais-nais sa harap ng kanyang mga anak. Kahit hindi niya sabihin sa anak niya, parang tinuturo niya na rin na hindi pakaingatan ang purity, no? Ang pagkabanayad, ang pagkababae. So maglalaki siya na ang kanyang moralidad ay hindi ganon ka taas. So walang magagawa ang eskwelahan, no? Karamihan, no? Ililipat ko anak ko sa isang university or eskwelahan kasi hindi natuturuan ng anak ko, pangit. Ano? So kahit ano pa kaganda ng eskwelahan, kung sa bahay ang impluensya ay matindi dahil ang ugali at walang Christian values, hindi kayang tumpangan ng eskwelahan. Ha? So meron tayong mabigat na responsibilidad. Hindi lang pagpapakain, pagpapaaral, no? At pagpapabahay sa ating anak. Ang responsibilidad natin. Kaya nga kung hindi mo kayang maging magulang, huwag ka na lang pumasok kasi matindi. Kaya nga may sakramento. Kasi ang sakramento ang magbibigay sa atin ng lakas magampanan ng ating responsibilidad bilang asawa at magulang. Kung hindi mo magampanan ng mabuti yan, malaki ang sisingilin sa iyo. No? So, kung ikaw ay magiging totoo sa iyong responsibilidad, no? Gagampanan mo yung responsibilidad mo na maging mabuting ama o magulang, ito ay magkakaroon ng benepisyo sa sangkatauhan. Kasi ang anak mo ay magiging mabuting tao na magiging malaki ang kontribusyon sa sangkatauhan. No? So kung alam mo, kung alam lang natin na mga magulang kung ano ka bigat ng impluensya natin at kung anong kabutihang maidudulot natin sa humanity, sa sangkatauhan, sa society, kung anong resulta ng pagpapalaki natin sa ating anak, magiging excited tayo. Dalawa lang yan. Either maging excited ka dahil alam mong makakatulong ang iyong pagiging mabuting magulang kasi may magiging produkto ka na hindi mo alam kung anong contribution niya, or mawawalan ka ng madidismaya ka or madidiscourage ka kasi alam mo kung ano kabigat pala ang iyong responsibilidad. So ang impluensya mo bilang mabuting
magulang, hindi lang hihinto doon sa anak mo. Aabot yan sa ilang henerasyon pa. No? So, laking bagay talaga kung ano yung pinapakita mo sa anak mo kasi aabot to sa ilang henerasyon. No? Ang isang magulang, ama or ina, no? Kung ang kanyang good example ay magdadala sa mga anak mo at hindi mo alam kung ilang daan o ilang libo ang madadala mo sa langit. Pero yung bad example mo ay magiging sanhi na ito ay magdadala, mag-iimpluwensya ng karamihang mga henerasyon papuntang impyerno. Kita mo na naman siguro, di ba? Yung mga naglalakad ka sa palengke, yung nandun sa gilid, yung mga nanay, naka-short shorts, yung anak nila, pinapatinda nila kung ano-ano, mga drug addict, tapos konting mali lang ng anak, halika dito, kinukurot, kahit wala namang ginagawa yung anak. So, lalaki ang bata na walang edukasyon, walang proper moral, ano. So, anong effect nun? Yung gagawin, yun din ang nakikita nila sa ina nila, ganun din yung gagawin nila sa anak nila. And the cycle continues. No? So, ang isang mabuting ama, mabuting pamilya, kaya nga gustong sirain talaga ng demonyo, ng diablo ang pamilya. Kasi pangit na pamilya, sira-sira, no? Magre-resulta ng mga produkto ng mga pangit na ugali ng mga anak. No? Kaya gusto niya walang kasal, walang sakramento. Pag walang sakramento, you will be left to your natural abilities. Walang kapangyarihan, lakas galing sa Diyos na mapapataguyod mong maging mabuti ang iyong anak. So para ang isang bata, lalaki na magampanan nila ang kanilang tungkulin sa Diyos, magiging mabuting Kristiyano, no? Kailangan niya ng sense of security. Again, kailangan ng anak mo una sa lahat ang sense of security, seguridad. Ma-feel niya dapat na secured siya. At makita niya sa iyo ang pagmamahal at kabaitan. Love and kindness. Tinatadyak-tadyakan mo lang anak mo, hindi mo na pinapakita, wala kang panahon sa kanya, utos ka lang ng utos, no, sumasabat ka pa, makikita mo, mga ganon-ganon, no? So, lumalaki, na puro lang utos, wala namang kang pinapakitang love and affection, security, so wala. Lalaki siyang broken person. At yun din ang gagawin niya sa kanyang asawa. Mamaltrato niya asawa niya. Ganon din gagawin niya sa anak niya. And the cycle continues. Ha? So, okay. Intindihin natin na bago isinilang ang ating anak, andun sila sa sinapupunan. Very secured sila. At mainit ang sinapupunan. Covered by amniotic fluid. No? And then, bigla siyang lalabas sa malamig at hindi na siya covered ng protection. Na always for 9 months protected siya. So maninibago siya. At automatic yung pagkain niya kasi nandun sa galing sa umbilical cord ng mama niya. Paglabas niya, gutom, malamig, unsecured. Kailangan niya ng security. Kailangan niya kaagad na ma-feel na secured siya. Doon pa lang sa paglabas sa anak, sa nanay niya, nagsisimula na ang kanyang psychological upbringing. No? So, kaya importante talaga na paglabas ng bata, ibibigay sa nanay. Close to the mother's body. No? So, masasatisfy ang sense of security in a physical way. No? So, kaya dahil nawala yon, hindi niya na ma-experience yung security sa loob ng sinapupunan, womb, kailangan mong substitute ng physical na
pa-feel sa kanya, padama sa kanya na secured siya. Nandiyan ka para sa kanya. Tapos habang lumalaki yung bata, um, nakakalakad-lakad na, yung meron na siyang sense of physical freedom, kailangan mo naman ibigay sa kanya yung psychological security. No? So, hindi na siya masyadong ignorante sa mundo. Alam niya yung, ipadama mo naman sa kanya yung psychological security sa pamamagitan ng pagmamahal. Alam niya na papadama mo na mahal mo siya. Okay? Isang batika na psychiatrist sa panahon yon, nag-publish ng ilang libro, Dr. Robert Odenwald, no? Ang pinaka-importante daw sa bata, no, is ma-establish ang security. The need for security will be the most important part. Dapat madama niya, maliit pa siya, na secured siya. Kaya maraming mga kriminal, siraulo, mga kung ano mga delinquent na mga tao, lumalaki hindi sila naka-feel ng security. Kaya nga, nagtaka kayo, si Jesus is God. Pero tapos hindi kailangang mabuntis si Mother Mary ng tao kasi siya ay conceived with the Holy Spirit. Di ba? Now, bakit kailangan si Joseph? Kasi to balance the security of father and mother. Pinapakita ng Diyos na hindi design ang magiging single parent. Ha? Hindi ko minamalait ang single parent, pero hindi yan ang original design ni God. The original design of God is father and mother to provide balanced security. No? So may mga iba na niloko, iniwan, naging single parent, pero hindi natin sila sinisisi, hindi naman nila ginusto, pero hindi yan ang original design. Kaya ang laki ng kasalanan ng mga taong responsable sa pagkakabiyak ng mga pamilya. May iba, kasi wala pa, ang laki ng edad nila, no? Um, wala pa silang jowa. Ang ambisyon na nila, kahit wala akong asawa, magpapaanak lang ako. Mali po yan. A child is designed by God to grow up in a loving relationship of a mother and father. Yan ang design ni God. No? So, pero kung nangyari na sa'yo na single parent ka, hindi ka sinisisi. You just have to try your best. No? So, yan ang pinaka-importante. Kung ano yung ugali niya paglaki niya, later in life in adulthood, magre-reflect yan. It will depend directly proportional kung anong security nakuha niya nung maliit pa siya. Huh? So, for example, holding him always, may yung mali yung iba. Kaya nga, hindi ako believe sa mga style ng mga Amerikano na baby pa, doon sa kabilang kwarto, iwan nila, walang masyadong physical. Kasi daw mag-i-spoil. Mali yan. Hindi yan totoo. Magiging spoiled. No? Kasi yan ang pinaka-importante na time na parati mo siyang hinahawakan, touching him, to show him that you are there. Kaya maraming mga Amerikanong mga bata, lumalaki, walang pakialam sa kanilang parents. Iniiwan nila ang parents nila kasi hindi nila na-feel yung pag-aaruga. So yung iba, di ba, pinapatulog nila, dinadampi-dampi, rocking him, like that. Malaking bagay yan. Hindi magiging spoiled ang anak mo. No? It will make him feel secure. Kasi lalaki ang bata mo, pag hindi mo ginawa yan, pag mabibigla ka na lang, uy, malaki na pala, ayaw na magpakis sa'yo, ayaw na lumapit sa'yo. So, maghihinayang ka. No? Maghihinayang ka sana, spend more time, no, with my child. Now, ang isa,
ang sabi ni Dr. Odenwald, ang una sa mapansin mo ay ang bata, hinahanap niya yung consistency, yung nakasanayan niya. Napansin niyo yung mga bata, pag kinuha mo ang sample, iniba mo ang schedule ng kanyang pagpapadede sa kanya, or tinanggal mo siya sa nakasanayan niyang crib or kuna, no? Or yung paborito niyang laruan, kinuha mo. So nawala yung pattern, yung usual pattern or consistency. Iiyak yan, no? Iiyak yan ng matagal. Ano ba to? Ebidensya ba ito na napapakita na kanya pagka-spoiled? Hindi. Hindi yan. Hindi yan spoiled. Ebidensya yan na kailangan niya ng consistency sa kanyang security. No? So kaya nalulungkot siya pag hindi ito niya nakamtan. Okay? Now, as the child develops, no? Malaki na siya, wala na siya sa kuna, laki na, bata na. Mapapatuloy mo ang pagiging secure niya sa pagpapadama sa kanya na interesado ka sa kanya as a person. Kaya nga ako dati, isa sa mga diversion ko dati, big bike. Yeah. May grupo akong big bikers. Ikot ko na dati yung Luzon, papunta Mindanao, big bike. Pero nung may anak na ako, and then when I learned more about the faith, so kailangan tinanggihan ko na yung mga rides. Kasi ang mga bata, kailangan ang presence ko always. Kasi anong unahin mo? Barkada, iskerda, o yung mga anak mo? So, paano mo mapapakita na interesado ka sa kanila as a person kung wala ka dyan? Hindi mo mabibigay sa pera yan. Hindi mo mabibigay sa quality time daw. No, quality time means quantity time. Hindi ka pwedeng, babawi na lang ako, punta tayo sa Hong Kong, punta tayo to. Okay lang, tapos isang buwan ka namang wala. Isang linggo ka wala, puro ka barkada. Bawiin mo na sa mga bakasyon nyo. No. So you have to sacrifice. Papakita mo na, kada anak mo, papakita mo na interesado ka sa kanya. You want him na gusto mo siya, na, at hindi yung parang napipil niya na sana wala ka lang sa mundo na ito. Kahit hindi mo pa sabihin, kahit ayaw mo pang aminin, mapapakita mo yan sa kilos mo. May mga konti lang ang mga taong aaminin nila na hindi nila mahal. Pero karamihan sa mga taong hindi nagmamahal sa kanilang mga anak, napapadama nila kahit hindi nila sinasadya. Nadadama ng kanilang sa kanilang actions. No? Kasi may mga lalaki o babae pumasok sa pag-aasawa, ang utak Korean novela, ang utak yung mga leading lady, napaka-romance na mga fiction, fantasy ba? Hindi nila alam, hindi nila isinalang-alang ang responsibilidad na magiging parents. Kaya nung nagkaanak na sila, doon nila na-realize, hindi na pala ako makaka-iskierda. Hindi na pala ako makakagawa ng gusto kong gawin para dati. Malilimitahan yung mga padisko-disko ko, yung parties ko. Malilimitahan. At saka, ganito pala nagkaanak, kailangan palang tutok parate. Naghihingi ng ating atensyon. Kaya naiinis sila sa kanilang anak. At subconsciously, may mga ginagawa sila na mga actuations na transmit sa kanilang anak na nafe-feel ng anak nila kahit hindi man sabihin, kahit baby pa, nafe-feel ng anak na they are not wanted. No? Parang kinasusuklam nila. Yung ibang lalaki,
Hindi na pala sila ganun makabarkada kasi pinapauwi na sila, galit pa. Kasi bakit sila pinapauwi ng maaga. No? At hindi na pala nila mabibili kung anong gusto nila kasi kailangan nila maghigpit ng sinturon kasi pambili ng gatas. At naiinis sila sa kanilang anak. Tapos sabihin sa iba, alis ka dyan, tadyakan kita dyan eh. No? So, pumasok ng pagiging pamilya, hindi naman lang inisip yung responsibilidad. Immature. Daming ganon. So, may kakilala nga akong ano siya, no? Pinapakilala siya sa kanyang mga friends na kanyang nanay na bunsong kapatid kasi parang ikinahihiya siya. Grabe ang trauma sa kanya. No? Kasi gusto pa mag-party-party yung nanay niya. Kawawa. And then, yung iba naman, masyadong immature na tingin nila sa kanilang anak kompetensya sa pagtingin ng kanilang asawa para sa kanila. No? Masyadong immature, no? Isip bata, no? Na, imbis na anak niya yan, parating anak mo lang, ako, wala na kang panahon sa akin, yung parang ganun, di ba? So, may mga hindi mo namamalayan, may resentments ka, pero hindi mo sinasabi, lantaran, pero may attitudes ka na de-develop na lumalabas yung true feelings mo sa anak mo. No? Una sa lahat, itong mga ganitong mga ugali, subconscious, nababaling mo sa perfectionism. May standard kang binibigay sa anak mo na unreasonable. Sobrang higpit, sobrang taas. Sobrang taas ng standard mo na imposible hindi siya makatarungan sa isang ordinaryong tao na gawin. Usually, itong mga perfectionist na mga tao, may isang anak, out of wedlock o ano ba, or dalawang anak. Tapos, yung mga ginagawa ng anak, parating na pinupuda. Usually, it's not good enough parati. It's not good enough. Kasi ang iniisip nila parati, ang standard ng ibang tao. Mas concerned sila kung anong isipin ng tao kumpara sa kung anong tama na dapat gawin na pagmamahal sa kanila anak. Na they should understand their child. They should love. Sa kanila, gawin mo to, baka anong sabihin ng mga kapitbahay, baka anong sabihin ng mga teacher, baka anong sabihin na lang ng mga kumare, mga amiga ko. No? So, dun mo pinapabuntong sa anak mo. No? Example, dahil nadumihan lang konti yung napakalinis na salas niyo. Or umuwi ng bata yun, normal na uuwi yan na galing sa laro, may dumi-dumi talaga yan. No? Ano mo na, um, ratratan mo na ng ratratan. No? Or kahit nag-ingay lang ng konti. So, yung anak mo, madidiminish, bababa yung self-esteem. Parang hindi ma-develop yung self-worth niya as an individual. Mafe-feel niya, hindi ako siguro ganun kanais-nais na individual. Wala sigurong magtsatsaga sa akin. Hindi ako siguro ganito ka-interesado na klase tao. At ito ay low self-worth, pipili ng mga basagulerong kasi siguro I am just good for a person who is basagulero. Hindi ako worth na seryosohin. May mga babaeng ganon, di ba? Yung parati cycle ng kanilang relationship, puro yun na pinipili nila yung mga hindi magandang katangian ng mga lalaki kasi feeling nila walang matinong taong seryoso sa kanila kasi maliit pa lang pinapa-feel sa kanila parati na they're not
worth it. No? So hindi na-develop yung normal way, no? Na-diminish yung confidence in himself. Next is overprotectiveness naman. You know? So hindi rin maganda yung overprotective. Pag sobra kang overprotective sa anak mo, iba naman dahil mahal na mahal nila yung anak nila, no? Overprotective, hindi rin maganda. Kasi ang mangyayari pag sobra kang overprotective, parang sinasabi mo sa kanila na hindi nila kaya gumawa ng mga normal na mga ginagawa ng ibang bata na kagaya ng edad nila, no? So nawawalan din sila ng confidence sa sarili kasi pinapa-feel mo sa kanila na hindi nila kaya, sila gagawa, hindi pinapamukha mo sa kanila na hindi nila kaya. Kaya magdududa rin sila sa kanilang self-worth. Magdududa sila sa kanilang kakayahan. Hindi ma-develop yung kakayahan nila. Like for example, lahat ito taken from the words of Father Kelly, okay? Pag pumunta ka daw sa public park, makikita mo doon yung ibang parents overprotective, no? Yung gustong magtakbo-takbo yung anak sa damuhan, sa mga grass, pinapagalitan, pinagbabawalan, baka matumba, baka magalusan. That is an example of overprotectiveness, no? So, paglaki niya, laki ang chance na mawawalan siya ng initiative na gumawa ng kahit simpleng bagay. Pag sobrang overprotective, hindi na marunong mag-ano yan. Kung mag-ano ng mga appliances kung ano, for example. No? Yun, extreme yun, no? Extreme example ng overprotectiveness. Pero, merong mga lesser versions na very common na example ni Father Kelly. Ang tinatawag na mommyism. Sobrang pag-ano ng mga mommy. No? More common ito. At hindi lang mommy ang guilty nito, pati tatay din. Ako rin, guilty rin ako nito nung nabasa ko. So you are overprotective kung parati kang nagmamakaawa sa anak mo na kumain. So kahit ano, kung ayaw niya ng masustansyang pagkain, gagawa ka ng paraan para lang kung ano na lang susundin mo para lang kumain kasi natatakot kang mamamayat, no? At ayaw niyang sumubo sa sarili niya, ikaw magpapasubo o papasubuan kahit malaki na. Kasi ayaw mo mangangayat. Pero ang sabi ni Father Kelly, okay lang kahit magutuman siya ng ilang meals or kahit isang araw o ilang araw, darating ang panahon na kakain siya kung anong ibibigay sa mesa. No? Darating ang panahon kung siya ay makakapil ng gutom. Kaya nasusunod parati ang gusto niya dahil ikaw ay nag-give in. No? Let him hunger for a few days if necessary. Soon, he would eat what is offered at mealtime. So, it's a sign of overprotectiveness kasi natatakot ka baka mangayayat. Of course, mayroong na exception. Pag may sakit siya, kailangan mo talagang pakainin yan. Delikado yan, mamatay, may sakit yan. Pag healthy naman, pipihik-pihikan lang. No? Now, another example, overprotective ka, kung parati mong, mag-ingat, sa mga normal na laro, sige, ingat ka, huwag ka dyan, puros ka ng warning. Normal talaga nangyayari na may risk. Doon natututo ang mga bata. No? Ngayon, napansin ko, kahit ayaw ko bang aminin, no? Guilty ako sa mga ganito kasi sobrang pagmamahal sa anak, feeling gusto talaga natin no? Pero hindi makaka-learn ang mga bata pag hindi natumba, hindi nagalusan. Part talaga 'yan, no? No? Bakit hindi na uulitin yung bata humawak na maiinit na kaldero kasi napaso.
So, hindi tayo perfect 24 hours a day nakatingin. Of course, ilalayo natin sila sa mga delikado talaga, mga sakuna. Pero may iba talaga, sobra-sobra. Ah. So, you are overprotective, sabi ng Father Kelly. Kung kahit teenager na, parati mong sinasabihin, oh, magsuot ka ng raincoat mo, parati suot ka ng raincoat mo. No? Kasi, mas maganda daw para matutunan niya sa sarili niya, minsan na magkakaroon siya ng sipon, lagnat, dahil sa kapabaya niya ng pagsuot ng raincoat. Ma-learn niya through his own experience. No? Na siya na mismo ang magre-remind sa kanya magsuot dahil na-experience niya na magkakasakit pala tayo pag tayo ay hindi nagsuot nito. No? And then, parati mong constantly reminding your child na ito hindi na bagay para sa kanyang edad, no? Pinapakita mo sa kanya na wala kang tiwala sa kanya. Pag nafe-feel niya na wala kang tiwala sa kanya, ang leadership skills niyan mawawala. Nadi-diminish yung security niya. Akala mo, pinifeel mo yung security, pero actually you are doing the opposite. Nasobrahan ka na naman. So, mawawala ang sense of security niya dahil time na mag-explore siya at mag-venture siya at hindi mo binigay sa kanya yung chance na makapag-venture kasi gusto mo ikaw pa rin. No? Now, it is prudence, tama lang naman, na pag yung 2 years old mo na anak, no, bantayan mo na hindi tumawid ng daan, maipit o ano. Pero iba na yan kung kahit malaki na ang bata, 9 years old na, sobrang higpit mo pa rin sa pagbabantay. No? Understanding your child. Okay. Ito yung pangalawa na kailangan nating mga magulang, no? Dapat maintindihan natin ang kada anak natin. Iba-iba yung anak natin, no? Meron silang sariling capability, meron silang sariling talent. Iba-iba. Bakit ganyan? Bakit iba-iba ang paggawa ni Lord? Kasi God loves diversity. Di ba? Nakikita niyo yung mga butterflies? Ha? Iba-iba yung color, iba-iba yung uri. Hindi lang iisa. Kahit yung mga bugs. Di ba? God makes each one of us different. May kanya-kanya tayong mission sa buhay. May iba, hyper. Yung isang anak mo, hyper. Isang anak mo, okay lang sa kanya, umupo lang dyan sa isang sulok. No? So, iba-iba dapat individual ang pag-assess mo sa anak mo. Hindi mo yung isa lang na disiplina, isang treatment. Iba-iba dapat. No? So, yung isa, curious masyado. Paglaki niya, baka mas bagay sa kanya maging scientist, researcher. Yung iba naman, masyado mahilig magbasa. Kaya mali yung i-compare mo, bakit di ka gaya sa kuya mo, mahilig magbasa? Yung iba naman, mas gusto ng isa acting. Mas ang talent niya ganun. Yung isa gusto niya drawing, hindi siya mahilig magbasa. No? May mga ganun talaga, no? Ang problema pag kino-compare mo, no? At pipilit mo talaga, hindi pala yun ang kanyang God-given talent or temperament. No? So first, pinaka-importante gawin, you have to accept kung ano siya. Okay, alam ko na inisip nyo. Hindi to, it's not what you think. Okay? So, ang sinasabi itong i-accept, hindi yung kasarian kasi uso na ngayon kung siya'y uh, binabae o lalaki. No. Ang ibig sabihin nito, you should accept your child kung ano yung talent, characteristics, o kung ano man ang weakness niya. No? I-understand mo siya. Okay? Then, kung ano siya, kung ano yung talent niya, kung ano yung ugali niya, meron siyang
pangangailangan batay sa kung ano siya. So, ipapattern mo yung pangangailangan niya. Kung ano siya, kung ano yung kanyang karakter. Okay? Importante ito na ma-establish mo, makilala mo siya kung sino siya. No? Dahil pag nakilala mo, ito yung environment na healthy. Healthy environment ito para ma-develop niya ang kanyang full potential. No? So, ang kada tao mayroong full potential. Hindi niya ito ma-develop kung hindi mo siya naunawaan kung ano siya. Kasi parati mo siyang i-compare, parati mo siyang paggagalitan. Okay? Now, for example, napansin mo na ang nung ipinanganak yung bunso nyo, yung 2-year-old mo na anak, bigla nagkiki-SP. Parating tantrums, nagpapapansin nung pinanganak yung bunso. So, pag inunawa mo siya, it could be na meron siyang fear. Natatakot siya na baka mawala yung love mo sa kanya kasi doon na nabuhos sa bunso. Another example, ang isang 8-year-old parating nangangaway sa eskwelahan, nang bubuli, no? Nakikilala siya bilang bully. It could be na meron siyang frustration sa bahay. Na importanteng aspeto sa buhay niya, doon sa bahay, na hindi niya na-feel ang security or freedom, doon niya binubuhos sa mga batang hindi makakaganti, hindi makakalaban. Yung mga bully, dapat i-investigate mo, hindi mo lang yung parurusahan lang. Ginagawa nila yan, bata yan. May mga psychological needs yan na hindi na-address sa bahay. Okay? Another example, another 13 years old, pinagbabawalan mo mang makeup, pero kung wala ka na, tumatalikod ka ng lipstick, ng lalagay ng mga kakapal na powder. No? So it could be, no? Pag in-understand mo siya, gusto niyang i-express greater freedom kasi masyado mo siyang sinusuffocate, wala siyang masyadong freedom, doon niya in-express. No? Kasi para siyang, tinatrato mo pa rin siyang little girl. Parang maliit, parang paslet, 13 years old na siya. No? So hindi ka agad na i-judge mo siya kung pagagalitan o ano, parati mo siyang sermonan. May needs na hindi mo na-meet. Ha? Now, ito ang mali doon. Ito yung mali. Karamihan ng mga parents, no? Dahil nakilala na nila ang kanilang anak, na ganun ang kanilang anak, may mga kamalian, nagtatantrums, nagpapakita ng mga pagkasutil, no? Akala nila dapat i-accept. Hindi, mali yan. Ganyan talaga siya eh. So i-accept ko. Hindi. No? Yan ang mga parating kamalian ng mga social workers sa mga delinquents. I-accept. No. Ang purpose na kilalanin mo siya para makita mo kung anong needs niya na kailangan mo ipuno. Hindi yung tanggapin mo lang, okay, ganon. That's it. Tanggapin ko lang siya. Patuloy ka lang sa ginagawa mo. No. Pag na-meet mo ang needs niya, ang security niya, no? Magbabago yan. So, yan ay sintomas ng mga pinapakita niya ng kanyang deeper hunger. He is seeking to satisfy. Ha? So, for example, if his actions reflect, nagpapakita ng sense of insecurity,
So, hahanap ka ng paraan na mapakita mo na siya ay love or wanted. Example, ng isang bata, papakita siya ng sign na kailangan niya ng independence, pakita mo sa kanya na pinagkakatiwalaan mo siya, na siya ay makakagawa ng mga bagay, basta ito ay hindi nakakasama sa iba. Another example is pag nagpapakita siya na hindi siya tinatrato na patas sa loob ng pamilya, pakita mo na you equally love them. Ha? Hindi dahil alam mo kung anong rason kung bakit siya nagkakaganyan, hindi ibig sabihin dahil naintindihan mo na siya, ito-tolerate mo. Hindi. To understand does not mean to tolerate. You understand him para meron kang magagawa na hakbang na mapunan mo ang pagkukulang na nadadama niya. Okay? Kaya nga, kada makasalanan, mga criminals or sinners, no, in history, no, may mga rason. Pero hindi ibig sabihin na justified ang kanilang ginawa. Hindi ibig sabihin na may karapatan silang gawin yung ginawa nila. For example, ang isang tao na pumatay dahil sa kanyang matinding galit, pwede sigurong may nag-udyok sa kanya na nagalit, pero kailangan pa rin pabayarin siya ng kanyang kasalanan ginawa. Hindi tolerate. Kung taong nanloob ng bangko, kung ito ay ang rason dito dahil frustrated siya sa child, pagtatawanan yung abogado niya kung ang rason ng abogado niya dapat siyang hindi ipakulong dahil sa ganitong rason. Hindi. Dapat pagbabayaran niya. Okay? So, yung pag-understand sa bata, hindi para i-tolerate. Kundi para mabigyan at mapunan at malalaman kung paano siya i-treat, no? Directing your child. So, ang pinaka-importante, the fullest, the final test sa isang parent ay maturuan natin, mag-guide natin sila patungo sa kanyang full potential. Yung kada tao, meron siyang full potential. Maabot niya kung anong plano ni God sa kanya. Maabot niya kung ano yung pinakamataas niyang maabot sa plano ni God sa kanya. Okay? So, dapat kasama tayong mag-aakay sa kanya para maabot niya yan. So, you must show him the way. Pero importante, paano mo ma-show ang way kung hindi mo rin alam ang way? Ikaw mismo. The blind leading the blind. Kasi immature ka pa rin. Wala kang alam, hindi ka nagbabasa. Tamad ka. Or kung hindi tumubo yung wisdom mo. Taas na ng edad mo, wala ka pa rin wisdom kasi isip immature ka, happy-happy pa rin yung nasa isip mo. No? So, ang goal ng kada tao is to be happy, holy, adult, na nagsisilbi sa Diyos at sa kanyang kapwa. So, hindi specific, hindi yung kung ano scientist ba kung ano. General term na siya ay nagsisilbi sa Diyos at sa kanyang kapwa. Siya ay balanced, happy, and holy. Yun ang full potential ng kada tao. Yun ang ating full potential. Now, paano niya maaabot yan? By observing you. Una, sa pag-o-observe sa iyo. Gaya-gaya lang naman ang buhay sa mundo. Minsan nga, ganito ako, pag nasalita ako minsan, uy, dali lang. Parang pareho kami magsalita ng tatay ko. Parang ganun din magsalita ang tatay ko. Unconsciously, na-absorb mo ang kanilang mga
sinasabi. Yung pagiging suplado mo, ayaw mong ang anak mo maging suplado, ayaw mo yung anak mo naninigaw, minsan nakukonsensya ako. Napipick up ng anak natin. Suplado din tayo. Naninigaw din tayo. Alis ka nga dyan. Tapos ayaw mo yung anak mo suplado, pero ikaw din pala suplado. Diba? Napipick up ng anak natin subconsciously kahit sabihin mo pang huwag kang maging suplado, dapat mabait ka, dapat ganito. Mabibingi pa yung anak mo sabi-sabi, pero ikaw mismo, yung waste mo sa bahay, a-absorb nila. Grabe ka, yung mga bata parang sponge yan. Tapos natataka ka kung bakit ang anak mo ay madamot. Damot naman yan. Madamot ka rin pala. Hindi mo namamalayan, ang damot-damot mo rin. Gagaya lang din yan sa'yo. Di ba? Now, aside from imitating you, kailangan mo rin siyang verbally i-guide sa iyong teaching. Ha? So, 3 principles involved. Number 1, ikaw at ikaw lang ang merong authority to teach. Hindi yan mababawi sa iyo dahil binigay ng Diyos sa kada magulang ang pagtuturo. Ha? No one can take it away from you. Kahit nga lola, hindi. Ikaw, may dugtong. As long as you fulfill your obligation. Pero kung hindi mo naman na-fulfill, pwedeng pumasok yung ninang at saka ninong. Yan ang responsibilidad ng mga ninong at saka ninang. Lola, lolo, tita, tito. Kung nakita na pabaya ka, di ba? No one can take it away from you as long as you fulfill your obligation. Pero kung you fulfill it, it is your right given by God. Number 2, respect for authority is earned, not imposed. Yung respetuhin ka ng anak mo, yung otoridad mo, hindi yan dinidemand. No? Ito ay nakukuha mo dahil ikaw ay respetado. No? Pag nakita ng anak mo na ang inuutos mo ay makatarungan, susundin nila yan. At ikaw, ginagawa mo kung anong sinasabi mo, gagawin nila yan. Pero ikaw ay, sa tingin nila ay hindi ka naman dapat seryosohin dahil huwag ka manigarilyo pero sa bibig mo may sigarilyo, huwag kang magsisinungaling pero nakikita ka namang sinungaling ka, paano ka respetuhin? No? Huwag ka man chicks, pero ikaw, chicks ka ng chicks. Wala ka parati sa bahay, hindi ka mararespeto. Pero hindi ibig sabihin na may rason na ang mga bata na hindi sumunod dahil ang anak nila, ang tatay nila ay may pagkukulang. Kailangan mo pa rin sundin. Pero, ikaw na magulang, bigyan mo naman ng magandang rason ng anak mo para sundin ka. Hindi lang dahil magulang ka, susundin ka. Ipapakita mo na karapat-dapat kang sundin. It is earned, not demanded. No? Pag hindi karapat-dapat yung utos mo, parang sobra-sobra na, yung anak mo, magre-reklamo talaga. A father cannot expect child to obey his rules, no? For example, parati kang nakikita ng anak mo, pass the red light, nagugo ka. Niisip, ano yan, naka-deposit yan sa mind ng anak mo. Pag kita niya, parati kang violator ng law. Niisip niya, kahit sa ibang bagay pa na isip mo, hindi ka siseryosohin, hindi ka marunong sumunod ng rules. No? Now, your child will respect you only when you show that you respect him. Pag pinakita mo rin na nirerespeto mo siya, most likely, automatic, respetuhin ka niya. Pag hindi mo naman siya nirerespeto, tinatrato mo siya na parang slave, basahan. No? Next, your authority must be used. Kailangan mong gamitin yung otoridad mo. Example to ni Father Kelly, pero may kilala talaga ako na tatay na
pinapabayaan niya lang ang anak niya kung anong mga libro babasahin. Ah, mga books na ang author mga atheist, hindi naniniwala sa Diyos. O ngayon, namumroblema siya. Yung anak niya, hindi na naniniwala sa Diyos. Kasi sabi ko, Brad, pagbawalan mo. Ang sagot niya, okay lang. Ganito example. Okay lang kasi gusto ko siya ang mag-decide kung merong Diyos o wala. Para ma-discover niya sa sarili niya kung may Diyos o wala. Yung mga bata, impressionable pa yan. Nasa mga teenager pa lang yun. Pinabayaan niya. O ngayon, hindi niya na mahatak. Problema na siya. Ayaw na magsimba. Hindi na naniwala sa Diyos. No? So, a modern father decided not to teach his child anything about God kasi ang rason niya, gusto niya yung anak niya ang pipili kung anong religion. Hindi, mali yan. Binigyan ka ng authority, God-given authority, hindi yan violation sa freedom. First, kung ano yung paniniwala mo, i-offer mo sa anak mo. Nasa kanya na yon, pag lumaki na siya, adulthood na siya, mag-iiba yung pananaw niya, convinced by himself na walang Diyos. Sa kanya na yon. Pero ikaw as a parent, you know what is best. Alam mo may Diyos. The Catholic Church is the true church. Teach him. Hindi yung ang anak mong ipapadecide mo. So parang parehas lang na kung sabihin mo na gusto ko siya lang mag-decide kung may Diyos ba o wala, parang sinabi mo na rin na gusto ko mag-decide siya kung dapat ba maging honest or dishonest. Dapat bang manuntok ng tao? Hindi. Ikaw lang bahala. Mali, di ba? Binigyan ka ng authority. Use it. Huh? Bakit? Precisely because you are more experienced. Meron kang experience. Ihambing mo yung utak mo sa utak ng bata. May experience ka na. No? You must decide on the matters affecting the welfare of your child. Kagaya, pag nagkasakit ang anak mo, wala pang alam yan. Ikaw, utak mo gamitin mo, kung tatawag ka ba ng doktor, dadalhin mo siya, magpapaplatelet ka ba, baka daigin na yan. Hihintayin mo. Hihintayin mo ba ang sasabihin ng anak mo, Dad, magpa-platelet test na tayo, mag-typidat na tayo, mag-ano tayo. Walang alam yan. No? Di ba? Sa mga bagay ng health, mas alam mo kung anong hitsura ng ordinaryong sipon, ubo o dengue. Kaya huwag mo na hintayin yung opinion ng anak mo kung pupunta ba kayo sa ospital o hindi, di ba? Ganun din sa espiritualidad. No? At example, sabi ni Father Kelly, kung mga 7 years old pa siya, dapat mayroon kang strong control kung ano yung babasahin niya. Pero kung tumatanda na, hinay-hinay pwede ka ng, like for example, 17 years old, dahil nasanay na siya, nag-guide mo siya, kaya sa akin, parati ko pinapanood ng Life of the Saints yung mga anak ko. No? May time kaming nagtiteach kami ng Baltimore Catechism si Mrs. Bata pa, hinahasa na namin sa catechism yung mga bata. Paglaki nila, kahit wala na kami sa kanilang paningin kasi andun na sila sa mga life, for example, they will choose good books. Diba? Hindi ka na masyadong nagko-control. Pero ng bata pa, control mo talaga, monitor mo talaga. Pag ito, may kami, 2 araw lang sa isang linggo, pwede sila manood ng TV, YouTube o gadgets. Tapos, minomonitor pa kung ano yan. Kasi hindi pwede yung may mga bad words. Hindi pwede kung ano ang mga, dyan, delikado. No? Now, pwede mo siyang, para ma-feel ng anak mo na may konting freedom siya, you allow him to decide on matters that hindi masyadong importante. Pero when it comes to religious things, choice of school, no? Dapat kung magbigay ka man ng freedom, carefully and slowly. No? Example, may freedom siya kung pupunta ba siya sa hapon
ng sports. Pero sa umaga, no non-negotiable, dapat magsimba. Hindi pwedeng magsimba o hindi magsimba, dapat magsimba. How to instill obedience? Paano mapapasunod yung obedience? Ang mga bata, likas sa kanila na gusto nilang maging good sa pananaw ng parents nila. Kaya susunod sila kasi ayaw nilang maging bad sa paningin ng parents nila. Likas sa kanila yan, no? Kahit hindi po kayo ituro. Minsan, ang rason kung bakit nila sinusuway ang utos natin, una, hindi nila alam masyado kung anong rules natin out of innocence. Pangalawa, alam nila yung rules, pero susubukan nila kung hanggang kailan nila pwedeng baliin. Kung ano ka-seryoso sa iyong rules. Yan, tinatry nila yan. Mamasid yan. So sa unang example, hindi nila alam. So dahil hindi nila alam, hindi matatawag na disobedience yan kasi hindi naman clear kung ano yung rules mo. No? At sa pangalawang rason na susubukan nila kung hanggang saan ka papalag, no? Madaling solusyon yan. Kung bibigyan mo kaagad sila ng parusa, no? Immediately, pag sinuway nila yung rules mo, titigil na yan. Kasi pag hindi mo pinarusahan kaagad, susubukan yan, hahabain ang PC mo kung hanggang kailan. No? So, minsan, ma-misinterpret natin ang aksyon ng ating mga anak na akala natin disobedient, no? Hindi masunurin. Example, sabihin mo sa anak mong babae na maliit, gusto mo ba anak mag-set the table? Sabihin niya hindi. Tapos sabihin mo, nako, talaga, suwail ng anak na ito. Pero hindi mo alam, sinagot ka lang ng anak mo ng honest answer sa question mo. Tinanong mo siya, gusto niya ba? Siyempre, sino ba namang bata gusto mong trabaho? Ayaw. Sabihin mo na lang kasi, set the table. Pag hindi niya sinunod, yun, disobedient yun. Natural naman talaga sa mga bata na ayaw talaga, di ba? Gusto mo ba? Ba't mo pa siya tatanungin? Utusan mo na lang, clear, direct. Pag hindi niya sinunod, doon ka makasabi na disobedient. No? At alahanan natin, ang ating mga anak ay hindi mga slaves. Na isang sabi natin, kuha ka ng tubig. Dapat instant may tubig. O kuha ganito, ganito. Hindi sila slaves at the snap of the finger. No? Dapat payagan natin sila minsan magpalabas ng kanilang isipan. Gaya for example, get this. Tapos anak ko sabihin, Dad, why would you ask me to get it? You can get it yourself. You're near. Tapos sabihin ko, because I told you so, you do it. Yeah? Isip ko mali pala. Kasi yung mga anak natin, tao rin yan. No? They should be permitted to raise reasonable and respectful objections. Nasanay kasi tayo sa unang panahon na anak ka, wala kang unang question. So, pwede sila kasi pinapakita lang nila na they are exercising their prerogative as individuals with minds of their own. Sabihin natin yung rason in a nice way. Dahil ganito anak, you have importante yung obedience, ito, pagod ako, kailangan ko ganun. So, pag sanay ka dahil sinabi ko ganun, hindi siya healthy. No? Pero may mga bagay, mga kapatid, na without question, dapat sundin. May mga rules tayo. No? So, alam niyo yung mga rules na yun. For example, about God or about mga violence o you have to strict obedience talaga. Walang room for questioning. May mga important issue, di ba?
Pero sa mga bagay na hindi ganun ka-importante, pag hindi nila, nalilito sila, allow them to ask question. Hindi yan ibig sabihin na sinusuway ka na, no? Habang lumalaki yung mga bata, ang mas epektibo sa kanila na susundin ka dahil naintindihan nila ang rason, no? Kumpara sa dahil gusto mo lang, dahil sinabi mo. Mas epektibo sa kanila to be appealed more by reason habang lumalaki. Kaya yung style mo nung maliit pa, hindi na yan uubra sa malaki. So, it's more by reason. So, soft approach, requesting rather than direct command, no? Commanding na approach, mas effective yung requesting. Sabi ni Father Kelly, more effective. And then, an atmosphere ng mutual love, pagmamahal. Yung isang hinahangaan ko si Brother Tata, kasama ko sa CFD, Brother Tata Rosal. Yung anak niya, ang babait. Anak niya, cum laude pa, engineer, no? Ang sisipag. At pag naririnig ko nag-uusap sa telepon, anak, love, o hindi siya nagpapalo sa anak niya. Pag inutusan niya, yung style niya, tinanong ko, ano ba style mo, Brad? Sabihin ko lang, Oy, inutusan kita, ba't ang tagal? Hindi mo ako love. Love ba? May ginagawa lang. Ang ganda ng style, no? Isa sa mga hinangaan ko si Brad Tata sa mga anak niya. Yung nakakreate siya ng atmosphere of mutual confidence and loving trust. Yung rason ng pagsusunod dahil love, no? Hindi yung dahil takutan, no? Pag habang lumalaki at nakakreate ka ng gano'n na atmosphere, mawawala yung strict command, no? Mawawala dahan-dahan. Kusa na lang silang gagawa dahil sa pagmamahal sa iyo, no? Forming good habits. Importante mga kapatid na maka-form ng good habits ang mga anak mo. No? So, pag naka-form sila ng good habits, lalaki, mawawala na masyado yung direct guidance mo sa kanila. Kasi naka-develop na sila maliit pa ng habit. Okay? By developing sa kanila ng good habits, no? You can impress upon your child that he has obligations to God and family. So yung example ng mga good habits na ma-develop yung good habit na may obligation siya kay God, sa pamilya, authority, na kailangan i-respect, have to be religious in his religious duties, cooperate in the home, at makadevelop siya ng habit na masacrifice niya ang kanyang sariling interest para sa kapakanan ng iba. Yung mga habits na magandang i-develop, maliit pa lang. No? And then, pag na-develop niya yon, mas strengthen yung character niya. No? At paano niya ma-develop ito? Again, balik tayo. More on setting an example by watching you. Babalik pa rin sa atin sa ating mga ugali. No? Ma-develop niyo yung habit na yon dahil nakikita niya sa iyo na ginagawa mo. So, from you, galing sa iyo, makaka-learn siya to accept his responsibility towards the church, country, and family. Example ng mga habit. No? Maliit pa, nasanay na sila, nakikita kanila nagbibigay ka sa simbahan. Every day, kami ni Mrs. Si Mrs. yung in charge, binibigyan ng isa-isa pera. Sunday, hindi lang isa ang nagbibigay, kami lahat nagbibigay. Binibigyan sila ng pera para ihulog nila doon sa simbahan. Habit nila na suportahan yung ating kaparian at an early age. At habit na, example ni Father Kelly ito, at saka nakonsensya nga ako rin, no? The habit to, sa kanila kasi America or Europe,
Meron silang sombrero. Tayo wala naman. To tip the hat. Kung sa atin, wala tayong tip the hat, pwede tayong good morning father, good morning sister. Yung mga madre at saka pare, i-greet natin yan. Wala naman tayong sombrero na gano'n natin di ba? In reverence, when he meet a priest or sister, no? Or every time we hear the name of Jesus and Mary, we bow our head. Yung mga magagandang habit. So 1950s, ganito yung ano nila, no? Ginagawa nila. Or other habits na ma-develop. And then, so, dapat ma-develop din yung habit ng responsibility. No? Yung mga anak natin, turuan natin ng responsibilidad sa bahay. For example, at the age of 7, dapat turuan natin sila mag-set the table para sa ating pagkain. No? Hindi naman parate, minsan-minsan, they can set the table. Or pagkatapos, kunin yung mga pinggan, dadalhin sa lababo. Pagkatapos, pag 9 years old na, pwede makatulong na sa pagwawalis, paglalampaso o pag-vacuum, kung meron kayong vacuum. At kanilang kama, ayusin na nila, kanilang room. No? Yung medyo matanda na mga babae, dapat pahuhugasin na ng pinggan. Pwede silang makapagluto minsan-minsan, no? Prepare meals. At pag lumalaki na yung mga lalaki, pwede na silang maggupit ng mga damo, no? At kung ito'y nagagawa nila in a regular basis na hindi mo sinusuhulan, pangit yung sinusuhulan mo, gagawin na nila dahil sinusuhulan mo, hindi. No? Now they will learn na importante ang habit of contributing to the home. Dapat may contribution sila. Kahit meron pa kayong helper, dapat hindi inaasa parati sa helper. Lalaking lampa ang mga anak pag wala silang trabaho. Kahit may helper pa kayo, patrabahuin nyo. At hindi mo lang alam, excited pala silang gagawin yun. No? So, habits can be inculcated para maging ito ay pattern na ng kanilang daily routine. No? So, kung nasanay sila na morning pray, kami, pag nakita ko sa umaga, did you pray? Ang gusto ko, hindi ko sila pinapagalitan na grabing pagalit kung hindi sila nakapag-pray para hindi magsinungaling. So, pag sabi niya hindi pa, okay, sit down there and pray. Hindi yun, bakit hindi ka pa na-pray? Judge mo. Ano ka ba? Satanas ka ba? Pangit yan. Sabi ko lang, okay, next, you sit down there and pray. So, honest sila. Hindi sila nagsisinungaling tungkol pag hindi sila nakapag-pray. Pag parati na talaga, anak, why do I always have to remind you? Do you not love God? Do you not love Jesus? Why you don't want to talk to Him? Yung ganon. Ha? So, pag nasanay na sila doon, sila na mismo, no? Ang maggagawin nun. Pag nasanay sila na after dinner, gagawa ng assignment, no? Magiging automatic na yan. Pagdating sa college, hindi ka na mahihirapan kasi pag college pa or high school, late na yon, no? Mahihirapan ka nang magpapaaral sa kanila. Next, the art of self-denial. Dapat maaga pa lang, turuan mo na sila na marunong mag-deny ng kanilang self. Na kaya nilang tanggihan ang kanilang mga hatak ng kanilang laman. No? One of the most important thing that mag-teach mo sa children mo na willing silang mag-deny ng kanilang self. Ang problema sa mga kabataan ngayon, masyado nating ini-spoil, hindi na marunong mag-deny ng kanilang gusto nila. May gusto sila, binibigay kaagad natin para wala ng gulo. Mali yan. Ano talaga yan? Pinaparalyze natin. Para maging successful ang isang tao, dapat marunong siyang mag-deny ng mga delay gratification. No? Delay gratification. Gaya ng maliit pa ako kasi medyo limitado yung pagkain namin. May ulam. Una ko yung rice. Tapos huli na yung ulam kasi para ma-enjoy ko yung ulam. So, tiis muna, rice muna kasi medyo limitado tayo sa pagkain ng maliit pa.
So yan ang example ng delaying gratification, no? So marunong kang mag-deny ng mga pleasures. Kagaya na lang ng ano, di ba? Kung gusto mo punta sa langit, tanggihan mo ang hatak ng mga kamunduhan kasi gusto mong pumunta sa langit. Kasi gusto mong doon mo kunin yung kaligayahan mo sa langit. Yung sabi ni Jesus, di ba? If you want to follow me, deny yourself, take up your cross and follow me. So ganun din kahit sa mundo. Gusto mo maging successful ng anak mo, ganun din. Kailangan niya mag-aral. Tiisin niya na hindi mag-party-party, hindi lang magpuro, ano, maghirap siya, mag, yung labanan niya yung antok niya, labanan na yung mga tentasyon, tukso na izquierda, di ba? So, for example, ang mag-asawa, bagong kasal, hindi marunong mag-ipon, kung anong gusto nilang pupuntahan abroad, walang ipon. Pagtanda nila, magiging dependent na sila sa iba. Parasite na sila, puro hiram dito kasi wala silang pang hospital sa kanilang mga anak. Ang isang estudyante na hindi marunong magtanggi sa kanyang mga pleasure, fail siya sa kanyang study kasi hindi siya makapag-aral. Kasi konting sundot lang ng barkada, punta tayo dito, yeah, next time na yung aral na yan. So, failure, hindi niya narating yung pangarap niya. So, wala siyang posisyon sa buhay. Puros na lang siya strike anywhere. No? Hindi siya makapasok sa trabaho na matino. So, learning to say no, ito yung isa sa pinaka-importanting turo na maturo mo sa anak mo na marunong siyang tumanggi. The most important single lesson na ma-learn. So, dapat marunong siyang magtanggi sa mga temptation, sa mga despair, na mga discouragement. Tanggihan niya yun. Yung dapat marunong siya mag-say no sa mga urges nga to take it easy. May kilala ko na friend na sabi niya, ngayon ang aking philosophy sa buhay, hindi ko na i-deprive ang self ko. Kung gusto kong kakain ako. Pero gusto niyang pumayat. Pero ayaw na niyang dahil i-deprive ang self niya. Eh di, lumapad ng lumapad ngayon, di ba? So, dapat marunong tayo. Hindi masama ang pagtanggi sa sarili. Yun ang talaga ang pinakamaganda. Kasi yung iba, akala nila mali yung pagtatanggi sa sarili. No. The most successful people are those people who know how to say no to themselves. Now, mga parents na ginagawa lahat para sa anak nila, no? Ay nape-prevent nila ang pag-develop ng self-discipline sa kanilang anak. No? Mali yan. Ginagawa nila lahat para sa anak na nila. So, paano natin matuturuan ang anak natin to practice self-denial? Paano? By setting rules sa bahay natin na susundin nila. Kasi pag wala tayong rules, kung ano lang gusto ng anak natin, bibigyan natin, kawawa, iiyak, ito, bigyan natin. Hindi nila, bata pa lang sila, hindi sila marunong tumanggi sa gusto nila. Magta-tantrums, bigay mo na lang para walang gulo. Hindi nila madedevelop. No? Kaya nga yung mga example ng mga most successful tao sa mundo, yung mga bata pa deprived. Yung hindi nila kulang sa pagkain, kulang sa laruan. Kasi merong hunger na gusto nila mag-excel kasi hindi. Pero yung anak na puro andyan na lahat, wala nang drive, di ba? Wala nang drive. Bakit? Andyan na lahat eh. Hindi na yan tutubo, hindi na mag-excel. No? Kaya yung mga success stories usually sa mga bata na naghirap ng maliit pa.
And pag meron kang rules, dapat alam nila na may penalty ka pag hindi nila nagawa yan at hindi nila sinunod. No? For example, kailangan sa bahay, dinner, 6 o'clock. Okay? So kung alam nila na dinner 6 o'clock, andito na sa bahay, kung andun sila sa labas at may mag-aanyaya sa kanila na, sige, isang game pa ng basketball, alam niya nang malilate siya, hindi siya makaka-dinner ng 6 o'clock kung hindi niya tatanggihan yon. So, dapat marunong siyang tumanggi. Ay, sorry, Brad. May uwi na ako, dinner namin 6. Susundin ko yun. So, dapat marunong siyang tumanggi sa kaibigan niya. No? At hindi lang natin alam, ang self-denial appealing sa mga youngsters, sa mga bata. Akala natin ayaw nila, pero if properly guided, appealing sa kanila. Kasi nati-challenge din sila na ma-prove nila yung character nila bilang strong-willed person. Yun. Akala natin ayaw, they are appealing also. So, pag na-learn na nila to win over themselves, bata pa lang, marunong na sila mag-deny, this will prepare them for the greater challenge na ma-meet nila. Eh, yung iba, hindi sanay, tanggihan ng bata pa, paglaki, discourage ka agad, depression ka agad, despair ka agad, yung iba, suicide. Yun, mga woke, mga children, wala na. Now, malapit na tayo matapos. 5 principles of discipline. Okay? So, walang batas na magiging successful kung walang penalty. Dapat may penalty talaga. Okay? So, dapat ma-feel nila that crime does not pay. Na yung kanilang maling gawi ay hindi worth it kasi meron talaga silang matitikman na penalty. Yung mga children na parating pinapayagan, no? Lalaki na selfish. At napapansin na wala silang pakialam sa needs ng iba. No? At they are incapable of self-discipline. So dahil iba-iba ang temperament ng mga tao, hindi uniform ang rules. Yung anong rules ng discipline. Pero ito yung pinaka 5 general principle na pwedeng applicable to all. Una, keep in mind what purpose your discipline is intended to serve. Ibig sabihin, tanongin mo sarili mo, ano bang purpose ng discipline ko? Dapat alam mo. Hindi lang yung magdidisiplina ka lang, wala namang goal. No? So, discipline mo siya para ma-develop yung proper behavior. Para makontrol niya ang sarili niya in the future. Kaya kami, no gadgets for 5 days. Saka sa morning ng kanilang gadget day, walang gadget. After lunch na. No? Kasi gusto ko may meaningful ang ginagawa sa morning. Nung bagong rules na yun, natawa ako sa mga anak ko. After lunch, ang sabi ko, after lunch, andun ako sa clinic, tinawagan ako ng anak ko. Dad, can I use gadget now? Still 10 o'clock. But I already ate my lunch. Natawa na lang ako kasi nakalimutan ko sabihin na 1 o'clock after lunch. Sabi ko lang kasi after lunch, kaya maaga pa kinain na nila ang kanilang lunch para makakapag-gadget. No? Mali. So, dapat yung rules mo hindi base sa sa personal feelings mo lang and dislikes. For example, isang ama natutulog siya sa Sabado morning. Narinig niya yung mga anak niya ang ingay-ingay sa palibot.
hinayaan niya lang. Next naman, Saturday, nagising siya, sakit ng ulo niya, tapos nagda-drums yung mga anak niya, yung mga laruan na drums. Gusto niya sunggaban at pagalitan dahil ang ingay-ingay. Pero naisip niya, ay, anong iisipin ng anak ko? Hindi ko sila pinagalitan. Unfair na pagalitan ko sila ngayon dahil last week hindi ko naman sila pinagalitan. So hindi ang rules clear. Ngayon, inisip niya, sabihin ko ngayon, masakit ang ulo ni daddy, wag niyo nang patuloy kasi maingay. Pag ginawa pa nila ulit yun na yun. Disobedient na yun. So dapat hindi base kung ano yung feeling natin, dapat ang rules is rules. No? Now, pag ang anak mo naintindihan niya kung ano ang rason pinaparusahan sila para sa kanilang kabutihan, magko-cooperate pa ang anak sa kanyang punishment. Dad, ginawa ko to, dapat akong i-punish. Pag naintindihan nila na dahil para sa kabutihan nila yon, darating ang araw magko-cooperate sila. Minsan nga, pinapachoose pa o anong klaseng punishment ang gusto mo kasi naintindihan nila. Ha? Pag ang bata, he accepts the responsibility at naintindihan niya kung bakit siya ipaparusahan, yung batang yan malayong maaabot. No? Naka-reach siya sa important step towards the goal. At madadala niya yan hanggang kamatayan kasi naintindihan niya kung bakit siya paparusahan. Number 2, dapat ang punishment ay nababagay sa kasalanan. For example, isang batang babae, 4 years old, nakikipaglaro sa mga kapitbahay ng mga lalaki. Tapos nag-report yung neighbor, uy, ang anak mong babae, pinakita yung ari niya sa mga bata. Nung narinig niya, takbo kaagad siya, sinunggaban niya anak niya, dinala sa bahay at pinalo hanggang nagkaroon ng mga latay. No? Yung reason niya ng pagpapalo is more of shame sa kaniyang sarili. Hindi naman alam ng bata, wala namang malay kung papakita yung ari o hindi, yung bata niyang babae. So it is motivated by hate. It's not because of love. So mali yun. So dapat the punishment should fit the crime. So ano ba pwede ba tayong pumalo? Ang sabi dito ni Father Kelly, pwede. Yung tinatawag na physical punishment. Pero merong kondisyon. Okay? Ang corporal punishment or physical punishment, yung palo, pag minsan lang ginagamit, effective. Pag parati nang ginagamit, hindi na effective yan. Kasi magkakaroon ng kalos ang anak mo. Hindi na siya matatakot. Parang pag minsan lang, may suspense yan eh. At gagamitin mo lang sa pinakamarason talaga. No? Effective yan. At hindi siya nagkukos ah, ng permanent emotional damage. I-explain ko yan mamaya. Okay. So, kailan ba ang bata pwedeng gamitan ng corporal punishment or physical punishment? Kung nagkukos siya ng physical harm sa kanyang sarili or sa iba. No? So, dapat ipapakita mo sa kanya na kailangan niya makatanggap ng strict uh, uh, ma hindi niya makalimutan dapat ang punishment. So kaya justified yung physical punishment pag nakakause siya ng harm sa ibang tao or sa kanyang sarili. For example, sa isang bata, for example, 2 years old, bakit hindi siya pwedeng bawal sa kanya tumawid ng daan na walang kasama or maglalaro ng apoy? I-explain mo sa kanya, hindi niya pa masyadong maintindihan yung reason nila ko. Sa batang ganong stage, maliit pa masyado, very young, ang naiintindihan nila yung pain at pleasure. Pag palo, pain, hindi nila ulitin kasi masakit. So,
pwedeng i-apply ang physical punishment sa bata dahil hindi pa siya masyado naiintindihan kung bakit siya hindi dapat maglalaro ng pospro. No? Pero kung maiiwasan at pwede mong gamitin yung love and affection, for example, iniiwasan niya maglaro ng pospro sa kanyang sarili o hindi siya tumawid sa daan ng sarili niya lang. Purihin mo siya. Sa pagpuri mo, oh, such a good boy, hindi ka na gano. Mas magandang effective yan. Pero kung hindi talaga makuha sa puri, hindi mo makuha sa sabi, kaya totoo yung kasabihan na hindi mo makuha sa santo dasalan sa santong paspasan. Spank him if nothing else works. Pero kung madalas sa pagmamahal, yun ang piliin. Sabi sa Bible, Proverbs chapter 13, verse 24, the Bible teaching that he that spares the rod hates his son. So, hindi mo mahal ang iyong anak pag hindi mo pinalo. Yun ang sabi sa Proverbs. No? It does not harm the child emotionally kung ginamit mo ito out of love. In-explain mo ng mabuti, gaya ng tatay ko, namamalo ang tatay ko. Pero in-explain niya. Isang hampas lang, pero sobrang sakit talaga. Sobrang sakit, isa o dalawa. Pero in-explain niya. No? Bakit? Papaluin kita ngayon dahil ganito ginawa mo. Okay? Alam ko. So, wala akong hatred sa tatay ko. No? Ah, so, pero kung ito ay dahil sa hampas ka lang ng hampas dahil sa galit, that is really, really wrong. No? Okay. Pero alam nyo ba, na ang one of the most brutal na isa sa pinaka-brutal na punishment ay galing sa words. Hindi galing sa ano. May isang example, no? Never siyang pinalo ng anak niya, ng tatay niya. Pero 50 years old na siya, babaeng yon. 30 years ago na namatay ang tatay niya, pero mayroon pa rin siyang resentment sa tatay niya. Dahil every time na magkakamali siya, na hindi gusto ng tatay niya yung ginawa niya, umiiling ang tatay niya at sinasabihan, naririnig niya sumasabi, weird tong anak ko, weird. So, nagtanim siya ng galit doon. So, very hurtful para sa kanya yan, na hindi siya pala naiintindihan ng tatay niya. Hindi siya pinapalo, pero sobrang hurt niya sa tatay niya. So, hindi ibig sabihin hindi ka na mamalo. Words, grabe yung words. No? Now, yung mga batang babae daw, pag edad ng 12, mas maganda hindi na paluin. Pero yung mga ganong edad, mga lalaki, pwede pa. No, pwede pa sila. Ang girls, mas maganda sa kanila ang approach na pagbabawalan mo sila ng mga privilege. Like, hindi ka pwede makipag-meet ng friends mo, hindi ka maka-attend ng party pag hindi mo to ginawa. Mas matatakot sila ganun, yung sa mga girls. Okay? Number 3, punish only once for each offense. Nag-ibig sabihin, ang nakaganda sa corporal punishment, mga kapatid, yung bata pa. Pag napalo mo sila, ito yung parusa sa kasalanan mo. Pagkatapos doon, wala na. Hindi mo na uulitin isusumbat sa kanya. Kasi naparusahan na siya, yun na yung parusa niya. Ang problema sa yung parusa mo ay salita lang or hindi masyadong clear, hindi masyadong klaro yung parusa mo, ang tendency niyan, walang closure. Ang mangyayari niyan, uulit-ulitin mo, susumbat mo sa kanya, kasalanan niya kasi walang closure. Yan ang minsan ang advantage ng corporal punishment. Pagkatapos mong talo, okay, ginawa mo yan, yan na, tapos na. Hindi mo na isusumbat yan. Natanggap niya yung parusa niya. Pero pag hindi clear yung parusa mo, tika balik-balik, balik-balik para kasi ng plaka, no? Sa anak mo. Maririndi yung anak mo. Parents may tend to keep harping on the offense. The child never knows kung kailan naman to i-bring up. No? Okay. So dapat importante
naintindihan ng anak mo yung punishment. For example, ang punishment mo, wala kang dessert for 1 week. Pagkatapos nun, yun na yun. Hindi pwedeng mag-iisip yung anak mo, hanggang kailan kaya ako walang dessert? Dapat sabihin mo hanggang kailan. No? The punishment will end. At pag natapos na yun, hindi mo na ibabalik-balik. Natanggap niya ng punishment niya, start a clean slate na. May border. Yun. Pag may kasalanan naman, may parusa na naman. Di ba? Number 4, be consistent. Kung ano ang klaseng, kung ano yung tutuloy. For example, dapat umuwi kayo ng 8:30. Consistent ka. Pagdating niya ng 9:30 or 9 o'clock, pagagalitan mo. Pero pagdating niya, alam niya ang rules 8:30. Pagdating niya ng 9, medyo matatakot yan kasi may ginawa siya. Pagtingin niya, hindi naman siya pinagalitan. So, okay lang. Ito-try ko next time, 9:30. No? Tapos, itatry na niyan hanggang kailan ka talaga aalma. Tapos, pagdating niya naman next week, 10 o'clock na, nagalit ka, malilito siya. Ano ba talagang rules? Sabi mo 8:30, so pwede lang. Ba't ka nagalit ngayon? Dati hindi ka naman nagalit. So dapat, kung ano yung rules mo, tandaan mo. At sabihan mo talaga siya, no? So, dapat, to be effective, fair ka rin, no? Fair ka sa pag, ano mo ng punishment. Number 5, last na ito, investigate before you punish. No? Yung iba dyan, kawawa, ano, napapanis, wala naman palang kasalanan yung anak. Hindi na misinterpret niya lang ang anak niya, no? Dapat alam mo yung facts. You have to know the facts of the case. Pwede nating ma-misinterpret ang aksyon ng anak natin minsan. No? Kala natin sumasagot, hindi naman pala. So, importante na kung kailangan talaga i-punish, but you have to know the facts. O minsan, hindi rin niya alam pala. No one has told him to do. Oh, no? He does not know whether it's approved or not. At pag may nag-aaway na magkapatid, dapat careful tayo. Kasi mahirap malaman kung sino talaga may kasalanan sa dalawa or minsan or parate silang dalawa may contribution or kung sino may may kasalanan o hindi. So walang rules na sinabi si Father Kelly, basta pag-aalitan ng dalawa, careful tayo. Hindi madaling maalaman kung sino may kasalanan. You should pray to God, give you wisdom. Hindi niya sinabi kung paano i-solve. Basta be careful in punishing a child involved in a quarrel. Okay? So, yun lang. Pasensya, medyo mahaba ngayon, no? Sino gustong mag-closing prayer? Ako na po, Doc. Okay, sige bro. Ikaw. Closing prayer. In the Sige, name of brad. the Father, and of the Son, and of the Spirit. Spirit. Consecration to the Sacred Heart of Jesus. O Sacred Heart of Jesus, truly present in the Holy Eucharist, we consecrate our body and soul to be entirely one with your heart, being sacrificed at every instant on all the altars of the world, in giving praise to the Father, pleading for the coming of God's kingdom. We offer you through the Immaculate Heart of Mary and the pure heart of Saint Joseph, our worldly possession, our home, our family, our thoughts, words, and action, our free will, our own body and soul, that you may dispose of them according to your will. Please receive this humbling offering of ourselves. Use us as your will for the glory of the Father, salvation of mankind. Protect us in the midst of dangers. Comfort us in our affliction. Give us help of mind and body. Assistance in our temporal needs. Your blessing in all we do. Make us humble, patient, pure, and wholly obedience to your will. Grant, good Jesus, that may live in you and for you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Brother Cuniberto, for that beautiful prayer. At sa mga andito ngayon, medyo madami tayo ngayon ha. Sino pa ba hindi ko na-greet? I-greet ko ka lang kayo. Sister Diana, Brother Richard. Yung mga nag-greet ko kanina, hindi ko na-mention. Sister Maribic, Sister Laila,
Sister Evelyn, Sister Elban Buena, Brother Harry, Sister Dalia, CFD OFM, Sis Daisy, Sis Beth, no? Brother Alexander, yon. Mga hindi ko nag-greet. Kanina nag-greet ko na yung iba. So thank you sa tiyaga dito sa Zoom. Extra points kayo kay Lord at sa mga sa Facebook ng tiyaga. Doc, Brother, Doc, yes? gusto ko lang pasalamatan ko ng personal, Doc, sa ano. Yung ako yung nag-message niyo na ipag-pray din yung yung asawa ko. Nakalabas na po kami kahapon. Okay naman yung operation ng asawa ko. Praise the Lord. Praise the Lord. Bukod po doon, Doc, marami rin kasi kaming pinagdaanan kung hindi dahil sa mga talk nyo na yung yung mga nauna yung talk na why God's allow suffering to happen, tapos kung paano i-offer yung suffering. Nagamit ko po yun sa unang nangyari sa amin ng asawa ko, pangalawa pati kasi Doc, 4 na beses na operasyon yung asawa ko, pati tinubig din yung baga. Yung unang opera niya parang okay pa, pero yung pangalawa na doon nagiba yung pananampalataya ko. Kala ko matatag na ako, pero yung naumpisa na ma-infection yung niya, yung opera, tapos na hanggang sa inalabas yung bituka niya, halos magiba yung pananampalataya ko. Buti na lang naalala ko yung mga talk mo, pinakinggan ko. Tapos ngayon, yun yung nag-ano sa akin, nagbigay ng katatagan sa akin yung mga talks mo, pati yung mga payo nila Bro Angel sa punto por punto nila, Bro Jun Ray nila, Bro Tata. At nagagamit ko po rin yung namin na mag-asawa yung turo nyo ng how to offer the suffering. Maraming po salamat sa lahat, Doc, na naitulong sa amin. Pagpatuloy nyo lang po, Doc, yung yung matyagang pagpupursige ng pag-intindi sa amin ng katekisim. Maraming salamat po, Doc. Praise the Lord. So happy to know that, brother. Saya-saya ko. I-review ko itong sinabi mo mamaya sa video. Thank you, brother. Salamat. So, brothers and sisters, thank you for attending. God bless you all. See you next week. Thank you sa sharing, Brother Gilberto. Thank you. Salamat. Bye. Bye. Bye, kaya salamat. Yes.